Hi guys, good evening! Welcome back pa dito sa Gandara SRA channel for showbiz update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay patungkol nga po dito sa engagement ng Lucky Me na kung saan abay agad-agad nga pong biglang taas dahil nga po sa balitang ang Kimpaw na ang bagong magiging endorser nila mga kakimpaw. Pero syempre, bukod dyan, tatalakayin din natin po ang ilang scenes sa The Alibay na mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media ng mga fans. So bakit nga ba mga kakimpaw? Pero bago po ang lahat, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo natin subscribe button at notification bell na nariyan po sa baba para maging updated po kayo at ma-notify sa mga susunod natin chika tungkol sa Kimpaw. Maraming salamat! And ngayon naman nga po, dumako tayo mga kakimpaw sa mga comment na napili natin basahin ngayong gabing ito bilang pasasalamat sa walang sawang pagsupport at pagtutok na ating mga subscribers sa atin pong mga daily updates. So unahin na natin pag-usapan ang comment at basahin mula po kay Miss Kitty Bells. Sabi niya rito, walang masama doon sa post ni Kimi. June na kasi, kalahati na ng taon yon. Kalahati na ng taon. Yun ang ibig niya sabihin. Hindi mahilig si Kim sa cryptic post. Huwag naman bigyan ng kahulugan. Laging positive si Kimi. Thoughtful nga sa post niya. Nako, sa true. Alam niyo naman si Kimi, good vibes lagi yan. Lagi po yung good vibes, kaya dapat ay wag po nating haluan ng kung ano pa man na negative ang mga pinupost po niya, kasi ang mga pinupost naman ni Kimi always puro positive lang. Pwera na lang kung meron siyang mahalagang panawagan para po sa lahat. So tungkol nga doon, akala nung iba dahil meron pong parinig itong si Chinita Princess kay Bella and all, pero yung totoo napakasimple lang naman, di ba mga kakimpaw? June na, kalahati na ng taon, nakakalahati na tayo. So kung naging maganda ang taon natin, ang kalahating taon natin, sana sa next 6 months natin mga kakimpaw ay mas maging maganda. 'Di ba mga kakimpaw? Or kung naging malungkot man at puno ng pasanin ang ating first 6 months ngayong taon, sana makabawi na this kalahati ng taon na darating mga kakimpaw. Hindi pa huli ang lahat, 'di ba? Para maging masaya tayong lahat. Hindi pa tapos ang taong ito. Yun lang po yung ibig sabihin ni Chinita Princess doon. So tama kayo, hindi po mahilig si Kim sa mga parinig na yan, kasi hindi naman po bitter si Chinita Princess. Napaka-sweet pa nga po ni Kimi at napaka-thoughtful pa doon sa kanyang post na yun. Anyway, dumako naman po tayo ngayon sa comment ni Miss Leon Chatalian. Magandang gabi po sa inyo, shoutout. Sabi niya rito, Janine blames Kim for grabbing Paolo from her. Sure ako, that's not true. Punin separated ways 2022, not because of Kim. If a man really loves a woman, he won't let anybody grab him from her. And one thing more, Paolo started courting Kim early 2024. That time Punin had no more relationship. Kim never is a heartbreaker. She is always the one being betrayed. She is honest when in a relationship because she is God-fearing. She also knows the feeling of being betrayed. So please, Janine, sana stop blaming Kim. The problem with you keep on exposing the red flags of Paolo. Be like Kim, he never said a word that hurts her exes and their GFs. And Gerald wants to be her back. If you JG done that, baka si Paolo babalik din sa'yo. Ayan, comment ni Miss Leon Chatalian. Anyway, ang masisay lang natin dito mga kakimpaw, dapat labas po si Chinita Princess sa usaping ito. Kasi wala naman pong ginawa si Kim para sulutin si Paolo kay Janine, 'di ba?
Kung tutuusin, si Kimi ay hindi po agad umuo sa project, mga kakimpaw. So, walang plano si Kimi na agawin ang sino pa man sa iba. Kaya dapat labas si Kim sa usapan na yan. Sa problema or sa naging problema ng Punin, labas si Kim Chiu doon. Wala po siyang kinalaman doon, mga kakimpaw. Kaya hindi ko magets bakit bigla nilang isasali si Kim sa usapan. Wala naman siyang kinalaman sa naging problema nung dalawa. It's between Paolo and Janine. And ayokong mag-comment na kung sino may kasalanan, na ganito kasi siya, na ganito kasi ganyan. Dahil I don't know, wala akong alam sa relasyon nilang dalawa. Basta ang alam ko lang, si Paolo Avellino, nakakalas na sa kanya bago pa man dumating si Kimi sa buhay niya, or walang inaagaw si Kimi sa kahit na sino man, kahit si Paolo Avellino. Anyway, dumako naman tayo ngayon, mga kakimpaw, dito sa bathtub scene ng The Alibay. Ayan, pag-usapan nga po natin ito sapagkat ito po ay itinago sa atin ng Prime, mga kakimpaw. Kaya naman, syempre ang Kimpaw Lanchas ay nagwawala sa ex at sinasabing grabe naman, napaka-importante ng scene na to. At dito lumalim yung kanila pong pagmamahalan ni Vincent at saka ni Estela. Kaya talagang may jump. Ang laki nung itinalon, mga kakimpaw, nung istorya ng The Alibay. As in, ngayon magigets mo na talaga ang mga bagay-bagay. Kasi hindi po kinat ito, mga kakimpaw. Anyway, ayun nga, medyo naiinis ang ilang Kimpaw Lanchas na ipinagkait daw po ang scene na to. Viral nga po ito ngayon at pinag-uusapan ng mga fans kasi sobrang sila hook dito sa scene na to ng Vinstel sa bathtub. May pag-amin kasi dito si Kimi ng dahil mahal kita. Ay, grabe. Uy, talaga tago sa puso ko yung na yun pag-amin ni Chinita Princess. Pero bakit ang sad? Ang sad, no, ng aminan nila. Anyway, sabi dito, my God, this scene, her teary-eyed while choking the words. Oo, totoo. Ang boses ni Kim, sobrang nakakadala talaga. Napakahusay kasing actress dahil mahal kita. With feelings talaga, mga kakimpaw. With so much emotion. Him kissing her hand while gently rubbing her arm as if trying to calm every bit of her pain. Yung titigan na tagos na tagos. Sobrang intense this episode. Galing. Nako, super. Alam niyo yung dito ako napahanga sa emosyon ni Chinita Princess, to be honest, mga kakimpaw, ni Estela Marie. Grabe. Ang ganda ng pagkakasabi niya ng dahil mahal kita. Talagang biglang yung puso mo May kilig na may nakakaiyak na basta, mga kakimpaw, sobrang ganda ng scene na to. Samantala, sabi naman dito, grabe pinagkait sa atin ni Prime yung one of the most significant scene ng series. Grrr! Ang lala ng trust issues ko sa kanila, tapos sila pa gagawa ng copy, no? Ayun nga, sayang. Hindi pala sayang. Sana ay hindi po nila gawin sa copy, no, yung ginawa nila sa The Alibay. Ang daming scene kasi doon na wala talaga, mga kakimpaw, 'di ba? Pero susuportahan pa rin natin yan, mga ka-KP. Mukhang maganda itong copy, no Anyway, sabi pa dito, hoy, Prime Video PH, ang lala ng cut scenes nyo sa The Alibay, yung core scenes ng love story ni Vincent at Estela at kung paano mas naging deep ang relationship nila. Inalis nyo. May gigil. Muusok ang ilong. Ayusin nyo sa copy na, Diyos ko kayo. Obvious masyado ang cut scenes cause ano meaning ng WDYM? Putok labi ni Estela. Grabe, no? Maski ako, mga kakimpaw, andun pa rin ako sa scene yun nila Kim and Pao, no? Sabi ni Vincent,
dapat hindi niya sakripisyo syempre yung kanyang kaligtasan over him. Pero hindi nga daw maaari, sabi ni Kim, hindi pwede dahil mahal nga niya si Vincent, mga kakimpaw. Grabe, tago sa puso yon mga kakipi, as in, super ganda ng scene na to pero inalis nila, mga kakimpaw, nakakaloka ha. Sana wag po nilang gantuhin ang Kupino. Sabi dito, Hoy, the bat scene was crucial. Why would you remove it? That's why we are all confused about their real score. May confession pala si Stella all along. Prime, please don't repeat this with Kupino. Utang na loob. Samantala, dumako naman tayo dito sa main topic natin para po sa araw na to, ay gabi na to mga kakimpaw, at patungkol nga po ito sa Lucky Me, kung saan, mainit kang pinag-uusapan na marahil Kimpaw na ang tinutukoy na bagong endorser nga ng Lucky Me. At dahil dyan, grabe, biglang taas nga po ng engagement ng Lucky Me mga kakimpaw because of Kimpaw Lanchas. And kung i-stock nyo nga po ang page ng Lucky Me, ayan mga kakimpaw, o konti lang talaga engagement nila. Ayan, nasa 700 lang, 500, 1,000, 3,000. Yan lang po at ang pinakang malaki kung nakita, mga kakimpaw. Hindi talaga tumataas. Nasa 1.5, may 15K, pero maliit pa rin yun mga kakimpaw. Unlike dito sa engagement nila, sa kanila pong announcement na simpleng post lang mga kakimpaw pero umabot ng 100,000 engagement views mga kakimpaw. Ayan no, so 16 hours pa lamang po yan. So ngayon, malamang nadagdagan pa po yan mga kakipi. Grabe no, lakas ng Kimpaw Lancia, biglang taas ng engagement ng Lucky Me from 1,000 to 100K. Agad-agad mga kakimpaw. Super excited na ako. So, sana Kimpaw po talaga to. So, yun lang po muna. Maraming salamat po guys sa inyong pakikinig. Kita kasi po muli sa mga susunod natin chika. Maraming salamat. Ingat po palagi.